Sa pagpapatuloy ng paglalakbay ay sumakay sila sa sasakyan ni Juichi dahil sa inamin nitong totoo talaga ang kwento ng pagiging breeding pig niya. Kaya nagpapatulong siya sa dalawa na mahanap ang anak niya. Pero 5 oras na silang nagbabiyahe dahil sa mga crack ng kalsada dahil sa lindol. Kaya nakatulog si Kiruko, ngunit nang magising ay nandoon pa rin ang baril, kaya giit ni Juichi na mapagkakatiwalaan siya. Umaga na sila nang makarating, nang pagsabihan niya ang dalawa na kailangan nilang magtago. Tapos kinapapa nito ang mga siopaw ni Kiruko, kaya sinapok siya ni Maro dahil sa inggit. Giit ni Juichi na magiging problema daw ang laki ng siopaw nito, dahil galit daw dito ang mga babae sa lugar na iyon. Saka pinag-disguise nito si Maro na isang babae para makapasok din siya sa loob. Nang ma-insecure si Kiruko dahil mas maganda si Maro sa kanya. Nakita nila ang nasabing lugar, subalit napansing wala ng tao sa loob na tila sinalakay ng mga man-eater. Tapos pagpasok nila sa isang silid ay biglang lumamig ang paligid hanggang sa malapit nang bumigay ang katawan ni Kiruko. Mabuti na lang ay nalaman niyang kagagawan ito ng man-eater na nagawa niyang mabaril bago pa sila tuluyang magyelo. Narinig nilang tumatakas ito kaya agad nilang hinabol. Nang makita ng dalaga ang teknik nito kaya binugahan niya ng tubig at nakontra ang atake. Kaya tagumpay niya itong nabaril sa katawan. Subalit nalaman nilang nakatakas ang man-eater dahil buntot lang ang naiwan. Pagbalik ay sinabi nila kay Tanda na wala ng tao sa lugar, kaya nalungkot si Juichi dahil hindi na siya makakapaghiganti sa mga ito. Nang makita sila ng mga tao na mga dati palang kasamahan ni Juichi sa lugar, nalaman din nilang ligtas pala ang anak ni Tanda kaya nagpunta sila sa bago nilang tirahan. Napag-alaman na inatake pala sila ng man-eater kaya nakatakas sila at namatay ang mga babaeng namumuno sa lugar. Nang makarating ay nakita nilang malusog ang anak ni Juichi na si Jugo. Sabik nitong niyakap ang anak kaya nakaramdam ng kasiyahan ang dalawa. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon sila ng kasiyahan dahil sa wakas ay nakita na ni Juichi ang anak at ang mga kaibigan. Samantalang nagpainit muna si Kiruko sa loob ng drum. At habang natutulog sila ay nagyayelo na naman ang lugar, mabuti na lang ay nagising sila kaya nakalabas ng bahay. Iniligtas ni Kiruko si Jugo, subalit nagtataka siya dahil tila ba sinusundan sila ng kapangyarihan ng man-eater. Hanggang sa hindi niya nakayanin ng sobrang lamig, mabuti na lang ay dumating si Maro dahil sa bata pala nang gagaling ang yelo. Na naiyak na lang pagkatapos ng mga nangyari dahil wala din itong alam. Kinabukasan ay binibigay na ni Tanda ang kotse niya sa dalawa dahil mananatili na daw siya dito kasama ng anak. Kaya astig na nagpaalam ang dalawa, subalit tumirik ang sasakyan nila kaya nasira ang astig na exit. Samantala sa past ay dumating ang mga bagong grupo ng mga batang 5 taon sa academy. Pinatay naman ni Juichi ang isang lalaking kasama nila nang sa ganun ay makapaghiganti dahil noong araw na tumakas daw siya ay nagsumbong ito kaya nahuli ang mga kasama niya. Nang makita ng dalawa pang kasama na ninakaw ni Juichi ang kotse nila, ipinapanganak na ni Tokyo ang sanggol na nabuo nila ni Kona at dahil sa kakayahan ay naramdaman din ni Kona ang sakit. Nagising si Kiruko na nasa taas si Maro kaya sinabihan niya itong baka may upi ang bubong. Tapos nakita pa niyang sinulatan ito ng pangalan ni Maro na mali pa ang spelling, saka nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay. Pinanganak ang anak nila Tokyo, saka ipinakita din na pagmamayari pala ni Director Shino ang baril ngayon ni Kiruko. Nababahala ang director dahil baka may magkasakit na naman sa mga bata, lalo na at sinasabi ng doktor na wala pa silang gamot para dito. Kaya sinabi ng director na kailangan na lang nilang itaya ang lahat sa anak nila Tokyo. Dahil balak pala ng director na lumipat ang katawan at ang anak ni Tokyo ang nais niyang lipatan, ngunit kailangan niya pang maghintay para maging 15 taong gulang ito. Pero dahil hindi na siya mabubuhay ng ganun katagal ay nais niyang si Aoshima muna ang lilipatan niyang katawan. Kaya naintindihan na ni Soatari kung bakit nito pinromot si Aoshima imbis na siya. Hindi matanggap ni Soatari ang nais gawin ng director, subalit diit nito na wala na naman daw batas sa panahong iyon dahil sa mga pangyayari. Samantala nagpapahinga si Maro dahil nahilo siya sa biyahe. Kaya kumain muna sila ng tinapay na 7 taon ng expired pero masarap pa rin. Sinabi ni Kiruko na mas tumatagal daw ang biyahe nila dahil sa mga lubak sa kalsada. At nang matutulog na sila pagsapit ng gabi ay nakakita si Maro ng usok sa malayo. Kinuha nila ang mapa para tignan kung saan ito banda, at nagpasyang puntahan ito kinabukasan kung saan mas ligtas sa mga man-eater na aktibo lang tuwing gabi. Ipinakita naman na ang nakita pala nila ay isang pasilidad kung nasaan si Robin. Narinig ni Mimihimi si Oma, at nakita niya itong mag-isa. Nalulungkot ang bata dahil daw walang gusto makipaglaro sa kanya dahil sa kakayahan nito. Nang makita ni Mimihimi ang mata ng bata ay nagkaroon ng mga bagay na kinatatakutan ng dalaga. Kinuha siya nito at pinagtutusok. Saka wala siyang magawa habang papalapit ang mga ito sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay dahil ilusyon lang pala iyon dahil sa kapangyarihan ni Oma. Nagising siya sa loob ng silid na nalamang hindi totoo ang nangyari. Nang makita na nandoon din si Kona dahil sa naramdaman din niya ang panganganak ni Tokyo. Sinabi niya kay Kona ang naranasan dahil sa kakayahan ni Oma, tapos pinagtapat pa niyang nakakakita din talaga siya ng mga bagay na mangyayari pa lang sa hinaharap. At kasalukuyan itong nangyayari habang kinakausap niya si Kona.
kung saan nakikita ni Mimihimi na magiging isang man-eater si Kona sa hinaharap. Paglabas ay nakita niya si Oma na humihingi ng tawad, ngunit muling tinignan ng dalaga ang mga mata niya, kung saan muli niyang nakita ang matinding ilusyon, ngunit dahil alam niyang hindi totoo ay nagawa niya itong mapaglaho. Samantala nag-uusap naman sila Aoshima at Soatari, kung saan naisip ni Aoshima na mag-aklas laban sa direktor pero iniwasan siya ni Soatari. Kinabukasan ay nakita nila si Tokyo sa pool na ikinatuwa ng mga kaibigan. Saka binigyan sila ng robot ng isang weird na pagsusulit kung saan makakalabas daw sila ng academy bilang mga man-eater. Labis na nag-aalala si Anzo kung ano ang ibig sabihin ng robot teacher nila dahil hindi ito masyadong ipinaliwanag. Naramdaman namang ng ibang mga bata na parang tinatawag sila sa totoo nilang pangalan nang marinig ang salitang man-eater sa robot teacher nila. Samantala si Soatari ay nag-aalaga ng anak ni Tokyo nang makitang ginawan pala nila ito ng clone. Samantala isang umaga ay hindi mahanap ni Tokyo ang shorts niya nang makita sa labas na tuwang-tuwa ang ibang mga bata dahil sinabi ng robot na makakalabas na daw sila ng academy. Ngunit isa lang pala itong panaginip. Samantala sa labas ay pinag-uusapan ng magkakaibigan ang tungkol sa pagsusulit nang maramdaman ng mga bata na may papalapit daw na panganib. Napinsala naman ng system kaya hindi nila magamit ang mga aparato. Kaya natrap ang mga tao sa loob. Tapos biglang yumanig at nakitang nawasak ang bubong ng academy. Sa present naman ay naglakad ang dalawa patungo sa lugar nang makita ang napakaraming mga tao. Nakakita sila ng makakain kaya naisa na nilang bumili pero iba pala ang ginagamit na salapi ng mga tao dito. Pinakita nito ang isang chip na siyang pera daw sa lugar, ngunit makakatanggap daw sila ng 5 chips kapag nagparehistro sila sa Ministry of Reconstruction bilang mga manlalakbay. Nakita nilang naghahanap ng mga trabahador ang nasabing grupo para magsimula ulit ng bagong sibilisasyon. Kinuha ang litrato ng dalawa noong nagparehistro. Tapos natanggap na nila ang libreng chips. Itinanong na rin ni Kiruko kung nandoon ba si Robin at nalaman niyang ito pala ang namumuno sa lugar, kaya binigyan siya ng appointment ng empleyado. Nagpunta mag-isa si Kiruko sa nasabing lugar nang makita na niya si Robin sa wakas na tila ba nakakita ng isang multo. Sa pas ay nagising si Dr. Soatari na duguan at ipinagtataka din ng direktor ang nangyayari pero tila ba inaatake sila. Subalit nang mainis siya sa duwag na katulong ay tumakbo ang direktor mag-isa na siyang ikinagulat ng babae. Si Dr. Soatari naman ay hindi na alam kung sino sa dalawang sanggol ang clone dahil sa mga pagyanig. Inilikas naman ng magkakaibigan ng mga bata sa ligtas na lugar. Saka nagbalik sila sa parte ng pader na may butas para mag-imbestiga. Nang makita nila ang butas ay agad na pumasok si Mimihimi nang makita nila ang malawak na kalangitan. Napakaraming katanungan nila Kiruko at Robin sa isa't isa. Sinabi ni Robin na hindi din niya alam kung nasaan na ang doktor, at ikinwento naman ni Kiruko ang nangyari kay Yusami at sa kasintahan nito. Ikinwento ni Robin na mula nang umalis siya kila Yusami ay nahanap niya ang lugar na ito, kung saan nakahanap siya ng mga tanim na tumutubo kahit na masama ang panahon, kaya nagsimulang magpunta ang mga survivor sa kanila para may makain. At gamit daw nila ang gusaling ito para mag-filter ng ilog para sa ligtas na inumin. At dito din daw nagmumula ang kuryente na ginagamit sa bayan. Pagkatapos ay sinabihan nito si Kiruko na maligo muna at mamaya na daw sila mag-usap ulit pag mabango na siya. Habang naliligo ay ikinamangha ni Kiruko ang mga nagawa ni Robin sa loob ng maikling panahon. Samantala nakita ni Maro na iniwan ni Kiruko ang baril. Subalit matyaga pa rin siya naghintay at bumili na lang ng makakain sa labas. Sinubukan siyang akitin ng mga chicks subalit loyal si Maro. Nang matapos ng maligo si Kiruko ay nagpunta ito sa silid para kunin ang damit. Subalit nakita ng ngiting aso si Robin na dinakma siya at nilagyan ng posos. Tapos balak siya nitong palakpakin. Nakita ng magkakaibigan ang malawak na mundo sa labas. Nakita din nila ang wasak na bakod, kaya doon sila lumabas at naglakbay. Nalaman nilang mahirap palang mamuhay dito, kaya umuwi sila Mimihimi at Shiro para sabihin sa mga kaibigan ang natuklasan. Samantala dahil hindi niya na alam kung alin ang clone sa dalawang sanggol ay hinulaan na lang ni Dr. Soatari ang ibibigay nila kay Tokyo. Naghihintay pa rin si Maro sa pagbabalik ni Kiruko, subalit nagsisimula na siyang mag-alala dahil 2 araw na ang nakakalipas. Kaya nagpunta siya sa lugar kung saan pinipigilan siya ng mga bantay. At sinabi pa ng isang bantay na baka nagpapalakpakan na ngayon ang dalawa dahil na-miss ang isa't isa. Ikinagalit ito ni Maro kaya naman hinulag niya ang 2 bantay sa ilog. Tapos sumugod siya sa planta at kinalaban ng mga bantay ng walang hirap. Samantala si Kiruko ay malungkot na nakahiga sa kama ng walang saplot. Nakita niya ang alaala ng ate niya, kaya napaisip siya kung buhay pa ang ate niya sa katawan na ito, saka nagtataka din siya sa reaksyon ni Robin noong nagkita sila. Dumating si Maro at nakita niyang nakaposas ito, nang makita na paparating si Robin kaya tinignan niya ito ng masama. Napatakbo na lang si Robin at nakita ang mga bantay na nakahiga sa sahig. Kaya siya nagpanik at sinusubukang buksan ng isang silid ngunit na-corner siya ni Maro. Kinausap siya ni Robin subalit tila tulala si Maro, kaya sinubukan niyang tumakas pero tinutulak siya pabalik. Kaya umatake si Robin subalit agad na napabagsak ni Maro.
Pagkatapos ay pinagsusuntok siya ni Maru hanggang mawala ng malay. Subalit nakita siya ni Kiruko at pinigilan siyang patayin si Robin. Nagpunta naman sila Dr. Soatari kay Tokyo para ibigay ang anak nito. At pagkatanggap ay nais niyang ipakita din ang sanggol kay Kona. Nang makita si Direktor Shino na nakitang nakakalakad pala, nais nitong kunin ang sanggol mula kay Tokyo na nagawa pang utusan ng robot para pilit itong kunin. Dahil dito ay napalabas ni Tokyo ang kakayahan niya at humawak sa kanya ang matanda kaya naman nadamay ito sa nangyari. Samantala matagal nang naglalakad ang dalawa pero hindi pa rin sila nakakabalik sa bakod. Nadaanan nila ang isang ilog, subalit nahulog ang dalaga na siyang agad na niligtas ni Shiro. Sugatan man ang dalawa ay nakaligtas naman sila. Kaya matapos lagyan ng benda ay sinabi ni Shiro na sa tuwing nakikita daw niya si Mimihime ay nararamdaman niyang mahal niya ito. Kaya baliwala sa kanya kahit masugatan pa ng ilang ulit. Dito ay ibinigay ng dalaga sa kanya ang isang botones na may logo ng Academy. Sinabi ni Kiruko na dahil sa dami ng nangyayari ay hindi na niya kilala ang tunay na sarili. Subalit giit ni Maru na hindi nito alintana ang nakaraan niya dahil ang mahal niya ay walang iba kundi si Kiruko sa kasalukuyan. Dahil sa bilib siya sa kakayahan nito na siyang dahilan kaya sila nakaka-survive. Kaya nangako siyang poprotektahan si Kiruko. Pero giit ni Kiruko na siya ang bodyguard ni Maru kaya dapat ay siya ang magliligtas sa kanila. At ngayong nalaman niya ng manyak si Robin ay pinunit niya na ang litrato nito. Naisip naman ni Maru na kung makita niya muli si Robin ay papatayin niya na ito. Samantala sa planta ay walang natagpuan ang isang grupo at nakita din nila ang susi para sa isang silid. Pagbukas nila dito ay nakita nila ang isang babae na nakakabit sa isang man-eater. At nang makitang gumalaw ang halimaw ay agad silang lumabas. Samantala naka-recover na si Kiruko kaya magpapatuloy na sila sa paglalakbay patungo sa heaven. Subalit nagloko na naman ang sasakyan. Ngunit kalaunan ay gumana na rin at kahit napuno sila ng mga katanungan ay magkasamang naglakbay ang dalawa. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.